Pareho ng presyo, pareho ng makina. Alin ang kukunin mo sa dalawa? Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Kung nagdadalawang isip po kayo mga ka-riders sa pagpili sa dalawang motorsiklo na to, hayaan nyo at tutulungan ko po kayo na mamili. Isa-isahin natin yung kanilang pagkakaiba para mabigyan lang po kayo ng idea, para makatulong po sa inyong pagpili. Dahil pareho nga po sila ng presyo, unahin ko na yung kanilang updated na cash price ngayong August 9, 2025. Pareho po silang may cash price na 110,000 pesos, and then sa installment pareho din pong 10,000 pesos ang kanilang down payment. Then sa 36 months, 4,495. Sa 24 months po, 6,035. At sa isang taon naman po ay 10,660. And then 300 pesos na monthly rebate. At pareho din po sila ng engine specs, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, water-cooled sa cooling system. Siyempre, single overhead cam po yan. Electronic fuel injected po sa kanilang fuel supply system. Then 150cc displacement. At Euro 4 compliant po ang emission control ng dalawang motorsiklo na to. Kaya kung tutuusin, identical po itong dalawang to. Sa pormahan lang po talaga sila nagkaiba. Pero kung maobserbahan po natin sa pagka-canvas o pagbili ng motorsiklo, talaga pong mas mahal ang adventure na scooter. Pero ang maganda nga po dito sa Rusi, pareho lang po sila ng presyo kahit medyo mas lamang nga po itong adventure scooter ng Rusi. Dahil pang on and off-road na nga po siya. Pero dito naman po sa Rusi Force 150cc, mas lalamang naman po ito sigurado sa performance dahil yung aerodynamics na forma ng kanyang body na obviously pagdating sa top speeding, tiwala po ako na mas mabilis po itong si Rusi Force kaysa dito kay ADX 150. Pero syempre yung pong kanyang looks, nasa tumitingin na po, nasa mga riders natin kung alin talaga ang mas kursunada nila dito sa dalawa. So ang pag-usapan na lang po natin ngayon ay yung mga disadvantages at advantages ng bawat isa. Unahin na natin sa kanilang mga lighting system. Pareho po silang all LED mga riders. Nagkatalo lang po talaga sa kanilang forma. Pareho din po silang naka-split type na naka-projector lamp na headlight. Pareho din po maangas ang kanilang mga DRL, lalo na itong kanilang kilay. Pero pagdating po sa turning signals, nagkaiba po sila dahil medyo mababa nga po dito sa Rusi Force 150. Pero ang maganda po dito sa turning signals ng Rusi Force, katugsong na yung DRL. At nung na-test nga po natin to kahapon, nagiging white po siya kapag hindi ginagamit yung kanyang turning signals. At dito naman po sa ADX 150, nakabukod po yung kanyang turning signal. Siyempre LED po yan at maganda, flexible. Pero para sa akin panalo itong mataas ang turning signals para sa visibility natin sa kalsada. Kitang-kita po yan mga nakakasalubong natin, lalo na't magle-left or right turn tayo. And then sunod po natin yung kanilang mga windshield. Panalo ang windshield po ng ADX 150 dahil adjustable po to. Pwede po natin itong itaas ng bahagya. Ayan, hihilahin lang po natin itong kanyang plastic na bracket. Ayan, adjustable po yan. Siguro may tataas to ng mga nasa 5 inches. Unlike po dito sa Rusi Force 150, naka-fix po siya. Hindi po siya pwedeng i-adjust. Pero ang maganda naman dito, pagdating sa pormahan, naka-carbon po yung kanyang harapan. Pareho naman silang clear ang kanilang mga windscreen. And then pareho pong telescopic fork ang kanilang mga front suspensions. Lamang nga lang po dito sa ADX dahil meron po siyang rubber boot cover. Mas nagandahan po ako sa front fender ng Force dahil malapad po siya mga riders. Yun nga lang, medyo maiksi dito sa likod. Pwede naman to dugsungan siguro na extension. Unlike naman dito sa ADX, mahaba siya mga riders, so hindi natin kailangan magtugsong.
Pareho din po silang naka-mag wheels. Mas malaki lang po ang size dito sa ADX dahil size 14 po ito na kulay bronze ang mag wheels. Okay, diretso na tayo sa kanyang gulong. 110 by 80 by 14 po ang size dito sa front. Then tubeless po yan na cordial tire ang ginamit. Sa front brake po, single disc na meron pong speed sensor and then triple piston caliper at naka-combi braking system ang kanilang preno. So dito naman po sa Rossi Force 150, ang size po ng kanyang wheels ay nasa size 13 po ha. Tapos kulay black lang po siya, glossy black. Pareho nga po pala silang wala ng decal sa kanilang mga wheels. Okay, meron po itong size na 110 by 70 by 13 dito sa front tire. Siyempre tubeless din po yan at cordial tire. Yun nga lang po ang pagkakaiba, pang off-road po ang gulong nitong si ADX. Dual sport na siya mga riders. Pero pagdating naman po sa caliper ng Rossi Force, mas maangas po siya mga riders, di ba? Laki, pang big bike na ang dating. Pero dual piston caliper po siya. Single disc, meron din pong speed sensor. At naka CBS din po or combi braking system sa kanyang preno. And then sa taillight po ng dalawang motorsiklo na to, kayo na mag-decide kung saan kayo naangasan na. Pero pareho rin naman po silang all LED na. Medyo malapad lang po ang taillight dito sa ADX mga riders. Then ganoon din po, nakabukod ang turning signals ng ADX, flexible. At dito naman po sa Force 150, magkakasama na sila. Mas futuristic po ang forma nitong si Force 150. Dito naman sa ADX, unique naman siya, wala naman siyang katulad. At mas maganda po yung malaki ang taillight para in case na traffic, ayan, kitang-kita. Pero sa rear fender, panalo po dito sa Force 150. Ang lapad po niya mga riders. Tapos fully carbon po siya dito sa kanyang kabuoang fender. Unlike po dito sa ADX, medyo maalikabok lang. Maigsi siya mga riders. Oh. And then dito po sa rear tire ng ADX, meron po siyang size na 130 by 70 by 13. So mas maliit po ng 1 inch yung diameter ng kanyang wheels. So nakakatulong naman po yun para sa riding position natin o riding comfort natin dahil medyo naka-upright po ang position ng kanyang handlebar kapag po medyo malaki ang size ng wheels sa front. And then naka-dual shock absorber na po dito sa kanyang rear suspension. Sana nagkaroon na ng dibaso, di ba? Yun naman ang in demand ngayon. And then syempre naka-single disc na dito sa rear at naka-single piston caliper. At maganda po yung kanyang tire hugger sa loob. Malaki ang nasasakupan, ayan, malapad siya. Meron din po siyang rubber dito para maproteksyonan yung ating engine sa talsik ng putik, lalo't tag-ulan. Ito naman po sa rear tire ng Force 150. Pareho pong 13 inches yung diameter ng kanyang wheels, front at rear. So ang size po ng kanyang gulong dito sa rear 130 by 70 by 13. Siyempre dual shock absorber din po siya. Maganda naman dito, adjustable siya mga riders. Preno po dito sa rear, ganun din po, single disc na meron pong single piston caliper. At almost the same po sila ng tire hugger dito sa rear. At may rubber din pong na protection para sa kanyang engine. Stock na muffler, pareho naman po silang sporty at naka-upright, tamang-tama kapag bahaan. Unahin lang po natin dito sa Force, mas nagagandahan po ko sa kanyang shape, lalo na dito po sa protection ng kanyang tip. Ang ganda ng korte niya, di ba? Then medyo patulis pa siya. Then naka stainless na Allen bolt. So ito kahit mapatikit tayo, hindi ko tayo mapapakto. Yun lang dito sa kanyang muffler mismo, napansin ko maiksi po yung kanyang plastic na heat guard. Sana medyo hinabaan, di ba? Kasi kahit sabihin natin na hindi tayo mapapadikit, may insidente na pwede tayong mapalapit kaya medyo mainit din po yan. Pero kagandahan ng nga po dito, yung kanya pong elbow malalim na. Kahit wala siyang protection, hindi na tayo mapapasok dyan. So dito naman po sa muffler ng ADX, ganun din, medyo putol yung kanyang heat guard pero mas mahaba po to kaysa ron sa Force. May carbon design na po yung kanyang heat guard na plastic. And then meron din naman protection yung kanyang tip. And then the same lang po ng radiator cover yung dalawang motorsiklo. At maganda rito, mas malalim sila. Hindi na tayo mapapadikit mga riders. Yun nga lang po dito, open yung elbow ng ADX so may possible po na mapadikit tayo. So ingat-ingat na lang tayo mga riders. So pareho po sila, merong 1 liter na engine oil capacity at 120 ml na gear oil capacity. So dito po sa version 2 ng Adventure X, matagal na pala naka-carbon yung kanyang CVT saka itong kanyang air filter box. So dito po sa bagong labas ng Rossi Force, pareho lang sila oh.
check lang natin kung talagang parehong-pareho, ha? Ayan, almost the same nga po. So pareho din po silang walang kickstarter mga riders. So, sa side stand, panalo rin itong si Rosy Force. Kita nyo, oh. Solid yung kanyang side stand, di ba? Matibay. Saka very stable ang kanyang dating. Kita nyo naman, oh, hindi na natin kailangan maglagay ng shoe para kumapal, di ba? Ano na talaga siya, makapal na. At aluminum po itong kanyang side stand. Meron din po itong kill switch sensor mga riders. At dito po sa ADX, yung parang ordinary na side stand ang ginamit. Ang maganda po dito, meron na rin kill switch sensor kasi yung conversion 1 wala po eh. So ayan, kulay black lang siya na medyo mahaba. And then mas mahaba naman po ang footboard ng Rosy Force. Meron na siyang kasamang rubber. Hanggang dito sa kanyang extension, rubberized siya mga riders ha. So hindi na tayo basta-basta dudulas dyan. Maganda rito, makakapag-unat-unat tayo kapag nangangalay na. Grabe oh, hanggang dito pala. Carbon design, kompleto. Panalo rin naman ang footboard nitong si ADX. Combine po ng rubber at steel. So talagang kapit na kapit ito sa ating sapatos. Yun nga lang, medyo maigsi yung kanyang extension. Unlike dito po sa Rosy Force, mahaba siya oh. Kaya pala mga riders ha, tatlong kulay po ang available dito sa Rosy ADX. Meron po siyang gray, red at saka black. At dito naman po sa Rosy Force, parang dalawa lang po ang nakikita ko, isang black at isang gold. Mas nagagandahan po ako sa decals design po ng ADX. Mas klaro siya, di ba? Basang-basa. Then yung kulay na ginamit, panalo na rin mga riders. Sa kanilang mga upuan, obviously naman panalo na si Rosy Force. Wala nang debate. At naka camelback type seat na po siya. At isa pa pong advantage ng Rosy Force, hindi na natin kailangan ng hydraulic damper para kusa siyang umangat. Automatic na rin po siya. Pakita ko lang po ha, pagbubuksan, ayan, di ba? Maganda na yung kanyang bisagra. Oh. Puro bakal na siya, kaya sigurado matibay po yan. And then naka-stainless steel na rin po dito sa kanyang lock. At kagaya nga po ng na-test natin kahapon, malalim din naman siya. Nag-fit po dito ang isang full face helmet na size medium lang po ha. Okay, check naman natin dito sa ADX. Yun lang, hindi siya automatic mga ka-riders. Ayun, iaangat pa siya. Malalim din naman po yung kanyang U-box. Fit din dito ang isang full face helmet mga ka-riders. So almost equal lang po pagdating sa U-box. Doon lang po talaga nagkatalo sa upuan. Pillion footrest, mas lamang naman dito sa ADX. Ang pulido ng pagkakagawa niya. Malapad pati at medyo mahaba. So maganda to sa ating paa, lalo na sa ating angkas. So dito naman po sa Force, malapad din naman siya at naka-slant yung pwesto ng kanyang footrest. And then lamang naman po sa fuel tank capacity ang ADX. Meron naman po siyang 11 liters na fuel tank capacity. At dito naman po sa Rosy Force 150, meron po siyang 9 liters na fuel tank capacity. Sa fuel consumption, pareho lamang po silang 40 kilometers per 1 liter. Ganon din po sa top speed, nasa 110 to 120 kilometers per hour. Pero syempre, nakasalalay po yung pagiging tipid sa gasolina sa klase ng pagpapatakbo natin at sa bigat ng isasakay natin, lalo na sa road condition. Ang mga instrument panel, pareho naman po silang full digital. Mas nagagwapuhan lang po ako sa instrument panel dito sa Rosy Force. Pero mas lamang naman pagdating sa formahan talaga dito sa ADX dahil meron siyang kasamang hood mga riders. So makakatulong yan in case na masyadong maliwanag, di ba? Dito po ang charging port sa left side ng ADX. Bali USB type ready po siya. So dito naman po sa Rosy Force, nandito sa gitna. At ang maganda ho rito, dalawa sila mga riders. So meron na pong USB type ready at saka type C na charging port. Pareho din pong naka-manual din yung kanilang ignition. Disusi pa rin mga riders. Mas maganda lang po dito sa Rosy Force kasi ang pulido ng pagkakagawa niya. Napakalinaw ng mga detalye niya. Okay, dito naman po sa ignition ng ADX, medyo maliit lang pero okay din naman. Isa lang po ang packet itong si ADX. Nagsosolo lang dito sa kaliwa. Ayan, malalim siya mga riders. So, kasya dyan ang cellphone. And then dalawa po ang packet ng Rosy Force. Dito po sa right side, ayan, malalim din siya oh. Kasya din ang cellphone dyan. Equal din ang size ng packet dito sa front.
Dito po sa left side, ganun din, malalim din mga riders. Okay, sa kanila naman pong handlebar, kayo na mag-decide pero para sa akin, mas nagagwapuhan po ako syempre dito sa naked handlebar. Solid din yung kanyang handle post. And then yung pong kanyang mga switches and button, andito sa left, meron din po siyang passing light, high beam, low beam, hazard lamp, turning signals, horn. Sa kabila po, kill switch engine, switch off and switch on ng headlight, then electric starter push button. And then, ordinary lang din po yung kanyang mga brake levers. Pero mas premium at solid ang mga switches and button po dito sa Rossi Porsche. Kita nyo, sa kulay pa lang okay na. Kulay gray po itong high beam low beam sign. Hazard lamp, merong red na kulay. Turning signals, horn, at dito po ang passing light. Then pagdating sa brake levers, lamang po si Rossi Porsche dahil meron po siyang libang level ng lakas ng preno. Ayan, bihala na kayo mag-adjust kung saan kayo komportable. Magkabila po yan. Okay, sa dry weight po, hulaan nyo mga riders kung sino mabigat sa dalawa. Pero ayon siyempre sa kanyang details na na-search natin, 143 kilos po itong dry weight ng Rossi Porsche. At 142 kilos lang po dito sa ATX 150. So 1 kilo lang naman ang pagkakaiba nila. Dito lang po talaga ako naguguluhan pagdating po sa kanilang ground clearance. Kasi ayon po sa kanilang detalye, dito po sa Rossi Porsche ay nasa 140mm ang ground clearance. At doon naman po sa Rossi ATX ay nasa 120mm. So parang pareho lang naman sila mga riders. So kayo na bahala mag-decide Importante hindi siya sayad sa sahig. Kasi alam nyo, kapag adventure scooter, dapat po talaga mataas ang kanyang ground clearance. Para in case nagsabak natin sa baha, pwede, di ba? Then mataas po ng mga 20mm ang seat height nitong si Rossi ADX kaysa kay Porsche dahil ito po ay 810mm ang seat height at nasa 790mm lang po dito sa Rossi Porsche. Ayun mga riders, medyo napahaba tayo kasi gusto ko talaga makumpleto yung detalye niya. Pero siyempre kung may kulang po, paki-comment down below nga po mga ka-riders para mas makatulong po sa mga kukuha ng motorsiklo ng Rossi. Sige mga ka-riders, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana nakatulong po yung ginawa nating review dito sa dalawang motorsiklo ng Rossi Porsche at Rossi ATX. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel.